Okay, alright. Welcome back to my YouTube channel. I'm Mandis Vlog. Eto, nako, masaya. Katawa-tawa. Mainit. Itong ating tatalakayin mga kaibigan. At laman ho ng video na yan. Itong leader ng terorista na si Mr. Glenn ay nagdeklara na tatakbo ng isang senador. Nananaginip ng gising. Ibubuto nyo po ba ito? Ano po ang reaksyon nyo, mga kaibigan? Laman nun ang video na yan ang ating tatalakayin. At kung bago pa lang po kayo sa aking maliit pa na YouTube channel, naanyayahan ko po kayo. Please subscribe, sabay-sabay po nating ilike ang video na ito kung nagustuhan nyo po. Ako po'y muling nagpapaalala, kung pwede lang ho, patapusin po nating panoorin ang kabuuan ng vlog na ito at nang sa ganun ho, lubos po nating maunawaan. Eto na mga kaibigan, samahan niyo po akong panoorin. Magiging kompetensya nila ako sa politika, baka tumakbo akong senador, magiging kompetensya nila ako pag marami ako natutulungan. Ang aking pagtulong po ay hindi para pangkampanya. Alam nyo, nakaka-emotional yung mga ganun. Sa dinami-dami ng ating natulungan, nakakalimutan ko na nga na kung sino yung natulungan ko, dito na nililista kasi yun eh. Importante sa akin nakakatulong. Diba? Katulad ng sinasabi ni Senator Bongo, servisyo lang para atin. Anyways, alam nyo, ngayon ko rin lang nakita, pero matagal ko na doon inisip. Ito rin yung isa sa mga dahilan kung bakit ako ginigipit ng mga nakaupo ngayon. Para hindi na ako makatulong pa ng maraming tao. Dahil iniisip ng iba na magiging kompetensya nila ako sa politika, baka tumakbo akong senador, magiging kompetensya nila ako pag marami ako natutulungan. Ang aking pagtulong po ay hindi para pangkampanya. Tumutulong lang ako para makatulong. Pasensya na kayo, mga palangga, na nabawasan yung tulong natin dahil sa panggigipit nila sa akin, nahihirapan na rin kaming gumalaw. Pati mga tauhan ko, hirap na gumalaw. So, sige lang, pag makaluwag-luwag tayo ng galaw, pagpatuloy natin yung action, tulong, solusyon na show, kahit hindi man ako pwede magpakita muna, kahit paminsan andyan lang ako sa tabi-tabi, pero of course, hindi ko pwede sabihin dahil alam niyo naman na ang balak talaga nila, ako ay mapatay, no? Or pinaka-konti makulong. So, yun talaga ang habol nila sa akin dahil sa mga pangsarili nilang rason. Ayaw nilang may ibang taong nakakatulong para siguro sila ang sumikat at pakontrol nila ang politika. Sa totoo lang, no. Okay, alright. Eto na naman po. Nakadali at nadali na naman, no? Nananaginip na naman ng gising. Kumusta? Alive na alive po tayo. Mga mahal nating OFW, saan man sulok ng mundo kayo naroroon. Alam ko ho, kayo'y makabala.
Ingat-ingat po kayo diyan. Salamat po sa inyong pagsuporta. At sa lahat nating kababayan diyan sa Pilipinas, maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po tayo. Eto! Nako po, talagang nakadali. Dumali na naman to eh. Nakarami na naman to. Ano po? Nanaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Diyos mio, mabagin, Santissima Man la Virgen. Ito na naman, masaya. I'm very sorry ha. Pasensya na ko kayo sa boses ko. At gamit na gamit to ito, kaya biglang nagbabago ang audio ko. I'm very sorry. Katulad na nasabi ko nga sa inyo, tayo po ay natural kung mag-vlog. Walang plastikan. Kaya kung ano nyo ang nakikita sa akin dito sa vlog na ito, iyan na po ang tunay kong pagkatao. Wala po akong nililim sa inyo, kundi ang aking mga ikangay. Ito lang. Ha? Eto po. Dire-diretso po tayo. Maliwanag po naman ang sinabi diyan sa video na yan na tatakbo. Nagdeklara to eh. Kulang lang sabihin, dinideklara ko na ako ay tatakbo bilang isang senador. Tatalakayin po natin yan, mga kaibigan. At marami pang sinabi na diyan sa video na yan. At pag hindi ho tayo kinulong ng oras, ay atin pong bibigyan ng mga punto de vista. Nako po, nasaan kaya ang kanyang abogado na nasobrahan ng talino? Sabi ko sa inyo eh. Lumilipas ang mga araw, lumilipas ang oras at panahon, ay unting-unti po nadadagdagan. Mali pala ang sabi ko, hindi unti-unti. Marami pong nadadagdag na mga ebidensya na natutuklasan natin sa tunay ho na pagkatao nito na leader ng terorista na si Mr. Clint. Sabi ko sa inyo eh, kung nananahimik ka, disensa na hindi matutuklasan ang ikangay ang sama ng iyong pagkatao, Mr. Clint. Lalo ka hong nadidiin. Napakaliwanag ko sa video na ito po ay nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Maya-maya ulit po natin kakantahin yan. Maraming salamat po sa mga nagpapaabot. Pag daw po ako ay kumakanta, ay sila daw po ay naaaliw. At kahit daw po ang tawa ko ay may malaking kahulugan. At ang mga kanta ko daw po ay may mga kahulugan with sense. Hindi po ako ang may sabi niyan. Mababasa nyo po diyan sa comment section. Ay sila po ang nagsasabi, hindi ako. Maraming salamat po. I really appreciated po sa inyong mga public opinion. Eto. Senador. Aba, talagang kahit barangay tanod to, ay hindi natatamain sa kanilang barangay. Ay, magpustahan tayo mga kaibigan. Lumaban ito ng parehas. Ito'y malabo na makatakbo ay. Kahit ang mga kamag-anak ko nito, mga kaibigan, doon na tayo pumunta sa malapit na katotohanan. Sapagkat kung gagawin po natin halimbawa ito, ay malayo po sa katotohanan na makatakbo ng kapitan. Magalimbawa, muna ho tayo sa kapitan ng barangay. Diyan ho sa kanila pong nasasakupan. Malabugas ba yon? Halimbawa na lang ho. Kahit kumuha po siya ng kamag-anak na patakbuhin na barangay captain, ay hindi po mananalo eh. Wag lang po itong gumamit ng dahas. Wag gamitin sa pera. Wag gamitin ng pananakot sa kanyang kalaban. Ay hindi po mananalo kung sino man ang tatakbo. Diyan ho, sa barangay. Malabugas ba yon? I'm sorry. I-correct nyo po kung wrong ako.
Sapat Malabugas ata yung barangay nito, mga kaibigan. Wala pong panakapanalo ito mga kaibigan. Kaya lang po ito ay nananalo sa politika noon. Ginagamitan po ng kapangyarihan. Ginagamitan po ng pananakot. That's why. Kaya nga po na-declare ito na isang terorista. Kasama din po yan sa mga bata yan, mga kaibigan. Wala itong kapanapanalo ho. Basura na ang tingin ito sa kanilang barangay, mga kaibigan. Hindi lang ho sila makapagsalita. Dahil hanggang ngayon po, may takot pa din sila. Dahil may mga galamay pa po itong hindi nahuhuli. Mga kaibigan. Mantakin mo ang lakas ng loob ng tumakbo. Ika nga po senador. Dumako na po tayo sa senador ngayon. Talagang nananaginip po ng gising Sa bagay, ang punto de vista ko dito, mga kaibigan, alam nyo ho, ang tao, bago magdesisyon yan at magdeklara bilang isang senador na tatakbo sa nalalapit na halalan po 2023, yan po ay nagkakaroon ng sariling pag-survey. Na kung sila po ay may sulit na boto. Datapwat nasabi ko po yan, ito po ay nagkaroon ng sariling pagsusurvey. Kaya't malakas ang loob na magdeklara po ito nang po ay tatakbo bilang isang senador. Alam po natin na ito po ay nananaginip lamang ng gising. Nasabi ko po na ito ay nagkaroon ng survey na mayroon po itong sulit na boto. Pag tumakbo ito na po ay senador. Sino po ang sulit na boto nito? Hindi po. Hindi po tayo nagpapakalat ng pictures. Magbabatay na lang po tayo sa damdamin ng tao ngayon sa survey. Sa silakbo ng mga public opinion, pagbabatayan po natin. Sa silakbo na nangyayari sa ating bansang Pilipinas ngayon. Sino po ang sulit na botante nito na sigurado po hindi natin alam baka ito ang magbigay sa kanya ng panalo? Babanggitin ko po ang mga pangalan kung sino ang lumalabas sa survey na kanyang sulit na botante para di umano magluklok sa kanya diyan po sa pagiging senador sa darating na halalan, mga kaibigan. Sino-sino ito? Unang-una, ang sulit niyang botante na talagang magluluklok sa kanya sa pagiging isang senador. Unang-una, ang kanyang abogado na nasobrahan ng talino, Attorney Topacio. Palakpakan po natin. Solid na botante ito, di ba? Pangalawa, sino pang solid na botante nito? Ang kanyang sarili, mga kaibigan. Yan, solido din po yan. Ang kanyang kapatid ho. Solido din po yan. Ang kanyang mga anak, ilan yan? 2. Solido. Ang kanyang asawa, dagdagan pa natin ng ilan. Baka may makuha sa kanilang barangay. Na po'y nang dahil sa takot, ipalumagay ng 8 ho ang kanyang sulit na botante. Yan po ang magluluklok sa kanya sa rurok ng tagumpay sa pagiging isang senador, mga kaibigan. That's why siya po ay malakas ang loob na magdeklara na tatakbo ho bilang isang senador. Nananaginip ng gising, nakatulala sa hangin. Diyos mio, mabagin. Diyos ko po, Rode. Sigurado ang panalo nito, mga kaibigan. Kung
Ang ika nga po bilang ng boto lamang ay mayroong patakaran na 8 tao lang dapat ang bumoto para manalo, para magluklok. Diyan po sa Senado ay panalo na po ito. Ba't sa punto pong iyan? Ano ang batayan ito para manalo at magdeklara bilang isang senador? Alam po natin basura yang mga yan. Binibigyan po natin ng punto de vista. Mga kaib, ang halalan po ay medyo matagal pa. Yan po, alam natin. Paano pa ito makakaboto? Mga kaibigan, ito po ay sama-sama nasa kulungan. Sama-sama na diyan po sa kulungan upay sabay-sabay napawisan sa init po ng kulungan nang sa ganun po pagdusahan ng krimen na kanila pong ginawa. Paano pa po ito makakabuto? Diyos ko po, Rudy Mahabagin. Talagang malala na, no? Malala na ang sitwasyon, mga kaibigan. Desperado na. Ano-ano na lang ang ika nga po'y napasok dito sa isip nito. Talagang nakatatak. Dinoktrinahan talaga ito ni Atty. Topacio na nasubrahan ng talino nang hindi talaga ito makukulong. Na ika nga po'y mapapawalan sala sapagkat nagpaplano po ngayon nang ika nga po'y tumakbo na bilang isang senador. Ganito ba? Halimbawa na lamang, ganito ba ang titingalain natin kung halimbawa ito isang senador? Diyos ko po, Rudy, lalo na lang maghihirap ang ating bansa. Pag ganitong mga tao na ika nga po'y sa mukha pa lang ay mukhang hindi katiwa-tiwala. Nasabi ko po yan dahil napakarami pong ebidensya na nakalap na ika nga ito po ay nagasik na ika nga po'y karahasan. Mga kaibigan, lalong-lalo na po ngayon na nadeklara na isang terorista ito at marami pa niyang mga kasama. Hindi lang po buong barangay nila ang sakop nito. Bidi po ito magasik sa buong Pilipinas, mga kaibigan, sapagkat ito ay isang terorista. Kaya't mga kaibigan, kung ito po ay patuloy na mamamayagpag, patuloy na hindi mapaparusahan, mga kaibigan, balang araw, hindi natin inaasahan. Baka kaibigan mo, baka kamag-anak mo, baka ikaw, di umano, ay maging biktima nito dahil ang isang terorista po, yan po ay talagang nagasik ng karahasan saan ka man naroroon, hindi lang po sa isang barangay na iyong nasasakupan. Kaya ngayon po ay kailangan putulan ito ng sungay. Bagamat alam po natin na ito ay utay-utay na pinuputulan ng sungay. Sabi nga niya, kahit siya po ay gipit na, alam ko po, ito po ay napakaliit na ng mundong ginagalawan. Hindi pa po napapatupad dito yung pagkansila ng passport. Lalong-lalo na po pag dumating na yung nakansila ang passport, wala na po itong ikangay tatakbuhan. Lalong-lalo na po pag lumabas ang probable cause. Kabang-abang po yan. Wala na po itong ibang tatakbuhan. Lalong-lalo na po kapag lumabas ang warrant of arrest. Wala na po itong iikutan. At lalong-lalo na po kapag ito ay naristo at nilagay dyan po sa kulungan. Yan po ay diyan mapapawisan ng kainaman na ika nga po'y maaalis ang kanyang kayabangan pag umaharap sa kamera, mga kaibigan. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng fake news. Kung ano man no na mga public opinion na nadadagdag ko, yan ay pawang nababase diyan sa ruling ng video ng ating pinapakita, mga kaibigan. Kaya huwag po tayong matakot na ito ay isang terorista kung tawagin, sapagkat mayroon po tayong pinagbabatayan, mga kaibigan. Sa lahat po na nagbibigay ng public opinion, buong puso ko po tinatanggap yan.
Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito mga kaibigan. At sabi niya, kahit gipit na ay patuloy pa din ang kanyang pagtulong mga kaibigan. Ano ang napasok sa kukutin nito? Alalahanin po natin, ang sino man makipagtransaksyon sa tao na ito, lalong-lalo na po sa pamamagitan ng pera, ay pwede po kayong maging bahagi ng conspiracy. Pwede po kayong ikangay, usigin para pakipagsabwatan po dito sa taong ito. Mga kaibigan, nalalapit na po. Ilang tulog na lang. Huwag po tayong ika nga po'y mainip. Alam ko po, hindi ko kayo masisisi. Inip na kayo. Dahil ang iniintay po ng taong bayan pa na isang kabang-abang ay probable cause. Pagpasensyahan po kayo kung ilang tulog na lang po ang lagi kong sinasabi. Sapagkat ayaw ko pong pangunahan ng DOJ. Sila po ang magsasabi niyan at magdideklara kung kailan po ika nga po'y sasabihin kung kailan lumabas ang ika nga'y probable cause. Asahan po natin, mananaig po ang hustisya. Mayroon pong probable cause na lalabas na sa ganun po maisampa ng tuluyan ang kaso ng Digamo case diyan sa korte na ika nga po'y maghahatid para magkaroon ng warrant of arrest. At nasa ganun po, maaresto ito at makulong mga kaibigan. Hindi po natin alam. Ngayon po ay araw ng Biyernes. I'm very sorry. Biyernes ba? Okay, I'm sorry. Hindi ko pati alam ko Biyernes. Hindi po natin alam. Bukas ay may Sabado at Linggo holiday. Baka pagbukas natin ng ating mga social media account ay nandiyan po sa social media na lumabas na po ang probable cause. Kahit ang tanging ko pong masasabi na lang, kabang-abang ito. Ilang tulog na lang, mga kaibigan. Malapit na. Okay, alright. Sana po nakuha nyo ang gusto kong ipunto dito. Maraming salamat po. Sabi ko sa inyo, kulang na naman tayo sa oras. Hindi ko po lahat natalakay lahat. Bigyan po natin ito ng part 2. Ang importante po, huwag po tayong magpaloko, mga kaibigan. Ang dahil po mabulaklak ng mga salita na ika nga po lumalabas, pinapakalat sa social media nitong leader ng terorista. Nakita mo sa social media isang maamon tupa na lumalapit sa taong bayan. Nagdeklara na ika nga po tatakbo na isang senador waring maamon tupa ang kanyang mukha lumalapit sa taong bayan. Ba't kabaliktaran ho? Ang laman ho ng budhi nito. Ang laman ho ng kaisipan nito at puso ay ika nga po'y ubod ng kasamaan. Yan po ang makikita natin at mapapansin sa kanyang pagkatao, sa pinapakita sa social media, sa mga ebidensya na nakakalap po, doon po tayo nagbabatay. Kaya wala ka pong maluloko, leader ng terorista, Mr. Flynn. Ang maluloko mo lang at maniniwala sa iyo, ang iyong kamag-anak, ang iyong kapatid, at siyempre, ang iyong abogado na nasubrahan ng talino. Ba't kami taong bayan, sinisigurado ko sa iyo, ay kami po ay nagkakaisa. Kami po ay buong buo na nagkakaisa, hawak kamay, na itutulak ka at kami po ay nagpuprotesta na lalo't sa madaling panahon ay makulong ka sa kulungan at nasa ganun po pagdusahan mo ang iyong pang-api, pagdusahan mo ang iyong mga ginawang kasalanan diyan po sa loob ng kulungan. Maraming salamat po. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Bye-bye.